Kausapin nga natin ang nangunguna sa pagsisiyasat ng House of Representatives. Kaugnay naman ng ilang mga sinasabing franchise violation ng SMNI na ang itinuturong may-ari ay si Pastor Apollo Kibuloy. Itong committee na to, kumbachero, yung Committee on Legislative Franchises, siya ding nag-issue ng subpoena. Oo, kay Pastor Kibuloy. Sa linya po natin si Committee Chairman Congressman Gus Tambunting. Congressman, magandang morning. Si Katunying po ito, saka si Ka Jerry. Magandang umaga, Katunying at Ka Jerry. At sa inyong mga magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo. Yung pong sabpinan nyo, kailan ho ba ninyo dapat paharapin o kailangan humarap nito pong si Pastor Kibuloy? March 12. March 12. Matagal pa naman eh. Pero kahapon talagang ginawa ko namin yan. Give him enough time, no? Opo. To prepare at hindi naman niya sinabing bigla-bigla, no? Para we really space it out. So, para hindi masabing hindi siya pwede dahil biglaan. Talagang inilayuno namin. At nabigyan namin siya ng oras. May sapat na oras. Naipadala na ho ba at na-receive na? Opo. Na-receive na mismo. So notified na sila. At least notified. Served. Kahapon po, at ay lumabas po yung kanyang voice message at siya nga ring laman ng mga dyaryo ngayon eh. Kumbachero, tinitingnan ko tong mga dyaryo, siya pala banner story eh. Siya laman ng mga dyaryo, pati pala sa international media, pinick up yung kanyang statement. Napanood niyo po ba yon o narinig niyo po ba, Congressman Gas? Hindi pa po. Ano po sabi po niya? Ang sinasabi po niya, siya hindi haharap. Nagtatago daw po siya ngayon. At meron daw pong gustong magpapatay sa kanya. At pinagbibintangan po niya ang administrasyon na ang Pangulong Marcos mismo. At si First Lady Lisa Araneta Marcos na nakikipagsabuatan daw po sa Amerika para siya iligpit o i-assassinate. Ano po bang sa inyo nyo doon? Sinabi po niya, nagtatago siya. Pagiging ko, depensa na lang po niya, no? Pero wala po kaming alam na siya ay yung information po niya ay hindi pa validated at yan ay galing po sa kanyang kampo. At we don't know of any security issue on his safety that we would warrant him not to appear for the House of Representatives, especially the Committee on Legislative Franchise. So nakikita niyo po ba na ito pong ginagawa ni itong mga statement na ito ni Pastor Kibuloy ay isang paraan lang para huwag siyang makaharap sa investigation po ninyo? Pero posible po yan. At madali naman po sabihin na hindi ako haharap for any, makaisip ko lang anong rason, including your security issue. Pero the subpoena stands, no? At hindi po namin i-withdraw. So kung di po siya darating, now that you declared na the subpoena stands, and kung di po siya darating, hindi po siya sisipot sa March 12 sa anuman dahilan, ano po ang susunod na hakbang po ng inyong committee? Kung hindi po siya dumating, I hope dumating po siya para pa-clear na po yung mga issue laban po sa kanya, no, at magkaroon po ng kasagutan. Kung hindi po, then we will have to cite him for contempt. And then of course he will have to be arrested. Kahit na ho ang to appear before the committee, no? To appear before the committee. Pero to appear before the committee. Kahit na po ang sinasabi niya medyo may panganib sa kanyang buhay. Pwede mo natin lagyan ng sapat na security, no? Kung kailangan, kung hihingi po siya ng assistance for security, ay gagawin po yan. Pwede namang ibigay. Opo, ang Kamara, ang inyo pong investigasyon ay nakasentro lang dun sa franchise ng SMNI. Opo. Wala po sa inyo dun yung mga abuses, mga pananakit, mga pang-rape na binabanggit? Wala po.
Ano po ba ang gusto yung reason? Ba't niyo po ba siya ipinapatawag? Well, alam naman natin that we've had nawala. Congressman, Hello. Congressman, Hello. napuputol po. Sige po, go ahead po. Hello. What's the reason po for inviting him? We have had several reasons. We have had several hearings on the past, and obviously, it has shown, the records will show that they have violated all the terms of franchise, regulatory requirements, change of ownership, as alleged by their lawyers, and we also want to know from him sino talaga at may ari ng SMNI, kasi ang sasabi din ng abogado ay hindi po si Pastor Kibuloy. At yan ay nakakapagtaka. Isa po natin, siya naman po ang founder po niya. And we would like to, kasi that's a clear violation of any change of ownership of the franchise without informing Congress. It should be the violation of the franchise and could warrant the suspension or the revocation of the franchise. So doon po ba sa inaprobahang franchise ng SMNI nung ano po yun, nung nakaraang kongreso pa, ang pagkakaunawa po ba ninyo sa komite ang may-ari ng SMNI si Pastor Kibuloy? Kasi that's what the records will show. And now, nagkaroon mo ng changes. Also, the same franchise agreement. Nakalagay po ron na pagdero ko yearly report ka sa Kongreso, kung ano status ng iyong pagkisa, at kung may pagbabago sa ownership, ay kailangan mo inform ang ating Kongreso. Kasi ito ay binigay po sa mga iba't ibang mga pangalan, no? At kung papaguhin mo, ay dapat wala man. Dahil kung hindi mo Pilipino, yung pinagbigyan mo. Or kung police character, o di paano. Di ba? Kailangan malaman mo ng Kongreso. Kailangan malaman nung nagbigay ng franchise at yun nga ay ang Kongreso. Opo. Because this is a privilege granted by the state, no? So, representatives. So nung una mo pala, it's a privilege. sa original franchise pala, sa una, ay siya mismo ang nakalagay na owner. Opo. Tapos ang claim nila ay nagkaroon ng changes. Yes, which is being refuted, no? Kasi kung i-trace back mo siya, sabi ng mga ibang kongresista, mga members, it goes back again to Pastor Kibuloy. Oo. Hindi, saka kung ang tanong nga doon kung hindi na siya may-ari ngayon, ano ba, ibinenta ba niya yon? At kung ibinenta niya, magkano? Magkano ibinenta? May mga ganun na po ba kayo impormasyon? Opo. Tama po kayo. Opo. At saka, ang tanong po namin doon, Congressman, kung assuming, just for the sake of argument, na totoo ngang nagpalitan na ng pagmamay-ari at hindi po in-inform ang Kongreso, gaano po ba kahalaga yon? Pwede po bang maging o dahilan yon para i-revoke o bawiin ng Kongreso yung franchise sa SMNI? It can be one of the grounds. It can be one of the grounds. Ganun pala ka fatal 'yon, kumbachero. Matindi pala 'yon. Pero ang sabi ho ni Pastor doon din sa voice recorded voice message niya, binanggit pa niya bukod sa Pangulo, sa First Lady at pati si Speaker Martin Romualdez na SMNI ang nagpanalo sa inyo. Kaya kayo nandyan ay dahil sa pagtulong at pagsuporta ng SMNI, tapos ngayon ay ginigipit ninyo siya. No? Kasi may usapang politika na po yan at hindi ko po alam kung ano po ang katotohanan dyan. Kung talagang sila tumulong at kung sila tumulong po, sila po manguna para po mailagay sa ayos, no, ang kanilang kumpanya, ang kanilang organisasyon para makatulong sa ating administrasyon.
So, as So, we... hindi na po ako kasi hindi ko po masasagot yun. Hindi ko po alam yun. Opo. So, as we speak, yung pong SMNI ay hindi po siya ume-ere, no? Tama po ba yan, Congressman? Yes, it's suspended by NTC. By On NTC. the report of the committee submitted, yes. Opo. Indefinite po ba yan? Yes, it is indefinite. Indefinite. Sakali hong sabi nyo na-serve na-notify na-serve na do sa subpoena ng Kamara, kung sakaling hindi umattend ay magiging subject ng pag-aresto, wala ho bang piyansa yan? Kung hindi ho ba pwedeng maglagak ng piyansa o kaya magsanlaman lang, kumbatsero? Magsanlaman lang. Wala ho? Wala ho. Ang amin na dito is sila sa committee. Talagang... Hindi mo namin ilalagay sa kulungan. Hindi naman po gano'n. Yes. Kasi, we should hear about so many issues that even the lawyers could not answer. Kung sabihin ho niya pinahaharap din ho ako sa Senado pwede bang doon na lang? Sige, Pastor Quibol, may subpoena din ho kasi sa kanya ang Senado iba naman ho ang Senado, iba naman ang mababang kapulungan. Ang Senado ay may taktang oras din po yan. And I don't think that it's much so. Oo, hindi naman jointly yun separately. Mas maaga yan Congressman. So, dito, pumapayag kayo na separately dito. Kung ano. Congressman, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa tawag namin. Magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga rin po sa iyong mga tagapakinig. Magandang umaga. Magandang umaga po. Si Congressman Gaston Bunting, ang chairman ng Senate, ng House Committee on Legislative Franchises.